So, ngayon yan po ang re-repair natin, ceiling fan, since yan din yung kadalasan na ginagamit natin. DIY process tayo. Pero step by step pa rin ang ipapakita ko sa inyo para ma-idea kayo, para hindi na kayo tumakbo dun sa technician. So, mag-DIY tayo. Ang gagawin nating tester is yung ito. Yung LED light ng lighter. So, gagawa muna tayo ng tester since continuity lang naman yung hahanapin natin dito. So, ayan na guys, tapos na. So, ayan, may ilaw siya. So, ito, buksan natin. Kasi pwede na kayo, pagka mayroon kayong ganito na nasira, pwede na kayo na lang mag-ayos. So, tatanggalin natin, baka mabali. Sayang naman, baka maayos pa. So, ayan, natanggal na natin. So, una natin sasilipin itong ilalim yan. Kung nakita nyo, naninilaw, may tendencies na sunog yung ilalim. So, may chance na hindi na siya maayos if mayroon ng putol doon sa copper. So, ang first step na gagawin nyo dito is yung saksakan. So, ito yung switch. So, kailangan i-on lang natin yan. Ayan. Tapos, magte-testing tayo dito. So, again, check natin yung tester natin. Ayan, may ilaw naman. So, lagay natin yung isa dito. Tapos, so wala siyang ilaw, hindi siya umiilaw, walang continuity. Ayan, umiilaw siya, pero pagka dito sa kabila wala. So, next na gagawin natin is itong switch. Kasi, ayan, kumbaga, dito tayo na kung may madaanan pa tayo, i-check natin. So, ito yung unang nadaanan natin, yung switch. So, i-check natin yung switch. So, ayan yung switch. Bukas na. So, try natin yung tester natin. So, ayan, may ilaw naman siya. Malakas yung ilaw siguro, parang di na nakikita yung ginawa nating DIY na tester. So, ayan. So, ayan, umiilaw siya.
So, ibig sabihin, goods yung switch. So, punta tayo dito. Ibalik ko lang to. So, ngayon tapos na tayo sa switch. So, again guys, kung magti-testing na kayo, ito yung una. Tapos, sundan nyo lang yung wire. Tapos, pagka may dinadaanan kayo, katulad nitong switch, so yun, unahin yung kasunod yung switch. Tapos, yan. Tapos, yung kasunod is ito na. So, marami na akong nabuksan na ganito, pero yung wire diretso lang papunta doon. So, yung tatanggalin natin diretso is ito na. Ayan. So, ayan, may tornilyo dyan, tatanggalin natin. So, ayan yung wire. So, malaman natin na diretso lang yung wire kasi, ayan. So, ayan. So, dito na tayo. So, kailangan muna natin itong tanggalin yung mga tornilyo dito. Kasi na di ko pwedeng murahin, kaya wala tayong mag. So ayan guys, bukas na. Ayaw ko sana mag-cut ng video dito sa portion na to, kaso naputol yung video. Ayun, naputol yung video kasi puno na yung memory ng cellphone ko, kasi cellphone lang yung ginagamit ko. So, ito na lang. Ito naman yung kasunod eh. Pagka ganito na, itulak nyo lang yung wire. Kailangan lumuag yung wire dito sa baba para maangat natin to, yung wire. So, luagan muna natin. So, ayan. Tapos, tulak natin papunta doon para mahawakan natin sa kabila. Tapos iangat lang natin sa taas. O kung hindi nyo maangat, pwede nyo itong ihilain, pero mas maganda kung hindi na lang, baka mabali. Wala nang wala nang hahawak dun sa wire. So ayan, natanggal na natin. Ngayon, ganyanin natin para matulak natin yung itong isolator na to. Tulak natin sa taas para makita natin yung wire, kasi dyan tayo magte-testing ulit. Papatayin ko lang muna yung ilaw para makita natin yung ginawa nating DIY na tester, para makita natin kung umilaw ba. So ayan, ayan, umilaw siya. Ngayon, ang gawin natin, magtitest tayo dito at saka ito kung mayroon bang continuity. At kailangan, huwag kalimutan yung switch dapat naka-on. Yan yung on. So tingnan natin kung may continuity. Pag walang continuity, ibig sabihin may putol yung wire. So i-zoom lang natin. Yan. So ito yung wire. Dito muna tayo magte-test. Saka ito yung plug. Umilaw siya guys, kaso
yung tester natin hindi masyadong nakikita sa liwanag din. Yan, kita nyo nagbe-blink yan. O yan, umilaw siya. So itong kabilang wire na naman, so itong kabilang wire, ibig sabihin yan dito din yan sa kabila. Ayan, plug ito. Ayan, so umilaw, meaning to say walang putol yung wire. So ibig sabihin yung putol nandun sa loob kasi nakahinang naman siya. Ayan, kung isusum natin, ayan, maganda pa naman yung hinang. Yeah. Ilawan natin. Ayan, so maganda pa naman yung hinang. So ibig sabihin yung problema nandun sa loob. So yung pinakita ko na is ito, naninilaw, so halatang may sunog. So sana walang putol. Kapag may putol ay maayos siya, pero mahaba na sa oras. Kung sarili ko lang ceiling fan, pwede. Kasi pagka tatrabuhin natin yung pagka tawag dyan is rewinding, tatrabuhin natin yan, ano, mahabang oras. Tapos hindi naman tayo pwedeng maningil dito ng 500, 200, kahit 200 wala, hindi na yan magbabayad. Bibili na lang yan ng bago. Kahit sarili ko tong, kahit ipagpalagay natin sarili ko tong ceiling fan, bibili na lang ako ng bago kaysa magre-rewind. Magkano yung, kahit yung magnet wire, hindi ko alam kung baka abot din ng almost 200 kung bibili ka, kasi mahaba din to. So ngayon titingnan natin sa loob. Hinigpitan ko yung wire. So, kailangan pala natin sa luagan, no? Kailangan natin siyang tanggalin kasi mayroong lock doon sa loob. Yung lock niya sa loob parang ganito yan. Sana yan. May lock yan sa loob guys na parang ganito. Parang ito lang, ito. Parang ganito yung lock niya sa loob. So kailangan natin ng maliit na flat screw. So mayroon akong maliit na flat screw dito. Para dito yan, kasi maliit yung lock niya. So maliit din yung tawag dito, yung kailangan pasukan ng flat screw. So ito malaki, so kailangan ng malaking flat screw. So dito ko lang ipapakita sa inyo kasi yung sa dito naman is maliit ha, baka hindi makita ng camera. So ang gagawin nyo lang, kailangan umabot yung flat screw doon sa loob. Tingnan nyo lang ng mabuti yung lock kasi ito yung open, dito yung open. So dito kayo dito nyo pasok yung flat screw, tapos kailangan nyo lang ganyanin, itulak nyo palabas. Ayan, so lumabas na siya. Ganyan lang pagtanggal. Sa pagbalik, push nyo lang kahit sa kamay nyo na i-push. Ito matigas, so kailangan siya ng lice. Doon sa mga maliliit, pwede lang siyang itulak kasi maliit lang naman yun. So ngayon mayroon tayong maliit na flat screw. So ito yun. Ko lang kung makikita nyo. Try natin i-zoom in. Yan yung lock. Ayan yung open. Dito tayo sa kabila magtulak. So hanapin ko lang yung saan pwede papasok yung flat screw.
So ayan, tanggal na yung lock. So yan yung lock. So ngayon matatanggal na natin siya. Zoom out muna natin. Ayan. So tatanggalin na natin yung tatlong screw na yan. Ayun. So ito na guys. Sumin natin. Ayun. Mayroon ditong wire na wala na. Putol na ito. May magnet pa. So wala, putol na. Tapos sa banda dyan, dito ang pinaka napuruhan talaga. So may mga wire siya na putol. If hindi tayo expert sa pag-rewind, actually hindi na to nire-rewind kasi mumura naman to eh. Bili lang ng bago, ayan oh, putol. Kasi itong wire na to, yung paikot na wire, isang wire lang yan. Kaya pag tinisting nyo, kung walang putol, iilaw yung ginawa nating DIY na tester. So maraming putol, ayan oh. Talagang sunog to. Malala. So alam naman niyo siguro kung bakit ito nasusunog. Overuse. Yan yung dahilan. Pagka sumubra na yung init, yan, nagkakasunog. So ito yung wire, wala ng balot. So hindi na siya maayos guys. Magagawa man to ng paraan, pero ano, sayang lang sa oras, tapos mumurahin lang naman to. Ayan lang guys, I hope na may natutunan kayo dito, at wag niyong kalimutan mag-like tong video na to, at comment any of your suggestion, mga reaction ninyo, at wag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel, at click notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na video na i-upload ko dito. So ayan, thank you for watching, bye bye.